Actually bro, meron akong tanong diyan sa comment, meron sige. akong ano diyan yung tungkol sa Bible ba na Oh. yung di ba sabi binawas, may dinag at mayroong dinagdag. Pero Oh. alin ba totoo doon yung ilan ba yung na binawas at ilan yung kabuuhan? Ilan yung binawas? Ay, ang dami ng kanilang binawas. Oo. At hindi totoo na ano na may dinagdag kasi yung sinasabi nilang may dinagdag, tayo daw yung nagdagdag. Pero totoo sila yung nagbawas. Oo. O ating basahin yan dito sa ano sa Apocrypha. Apocrypha King James Bible Online.org. Ito yung lalabas. Wala kayo natin yan The Apocrypha is a selection of books which were published in the original 1611 King James Bible. These apocryphal books were positioned between the Old and New Testament. It also contained maps and genealogies. The Apocrypha was part of the King James Version for 274 years until being removed in 1885 AD. A portion of these books were called deuterocanonical books by some entities such as the Catholic Church. So, ibig sabihin, inaamin dito na ang Apocrypha talaga ang siyang ni-remove. Ano itong mga librong ito? Yung unang Esdra, ikalawang Esdra, Tobit, Judith, Additions to Esther, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus o yung Sirach, Baruch, Letter of Jeremiah, Prayer of Azariah, Susanna, Bel and the Dragon, Prayer of Manasseh, First Maccabees, Second Maccabees. Ito yung mga aklat na tinanggal nila na noong 1885 na pinanatili naman ng mga Katoliko at tinatawag na Deuterocanon. So, wala tayong dinagdag bagko sila pa yung mga nagtanggal. I-share ko na lang yung history niya, Brother Jando. Sige, Brother Jando, go ahead. Inom lang muna ako ng juice saglit sige. Glug 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 glug. Okay. Para malaman niyo ang history talaga ng ang dami ng lista ng banal na kasulatan, kapatid, no. 4 BC, no? Around 300 century before Christ to 400 century before Christ, ang mga Hudiyo, dahil nga nung panahon na yon, ano na ang influensya ng Griego, ano na, grabe na kalawak sa panahon nila. At nung panahon na yan, marami na mga Hudiyo na hindi na marunong sa kanilang sariling lingwahe, no? At ang mas alam na nila yung Greek na salita. Kaya nung panahon na yan, ang mga Hudiyo nag-request na yung kanilang pinangahawakan na mga kasulatan galing sa mga propeta ay isalin sa wikang Griego. Okay? So, 72 na mga skriba or mga scholars sa Hudiyo nung panahon nila, tinranslate yan. Tinranslate ang lahat ng kasulatan na pinangahawakan ng mga Hudiyo. No, at that time mayroon na ring mga kasulatan na isinulat mismo sa Greek na yung pagkasulat, hindi na Hebrews. No, so yung the rest na originally Hebrews, tinranslate yun ng mga scholars na tinawag yan na Septuagint version. From the word Septua, 70 scholars, no, ang gumawa niyan, all in all. So from Genesis down to Malakay, kumpleto na yung Old Testament nila dati, kumpleto na yan. Sinalin yun sa wikang Griego, no, kaya tawag diyan Septuagint. Sa panahon natin tinawag na Septuagint version. At yung Septuagint version po na yan, kapatid, kasali na dyan yung sinasabi nilang dinagdag ng simbahan. Kasali yan
sa babasahin ng mga Hudiyo dati. Actually, walang Protestant na tutol dyan. Kino-confirm nila yan na andyan na yan. Pero ang reason nila, hindi lang daw inspired. Yan ang reason nila. No? Pero kasali talaga yan sa listahan ng kanon ng mga Hudiyo nung panahon nila. Around 200 to 300 century BC. So, kumplito na yung Old Testament sa panahon nila. Pinangahawakan na nila yon. Actually, kung babasahin nyo ang Biblia na Magandang Balita Biblia, sa paunahing pahina, basahin nyo dyan sa Sirak ba yun? O sa Sirak. Sa Sirak, nag-utos yung hari dati, sino bang hari ba yun? Nag-utos siya na lahat ng mga aklat no ng mga Hebreo magkaroon ng kopya sa Alexandria. So nakalagay yan diyan. So yan ang history niyan. Kaya nga mayroong Alexandrian na kopya din, no? So abanti na natin sa Christian era. So nabuo na yung Septuagint version, Greek version yun na, Greek version ng Old Testament ng mga Hudiyo. Okay? So kasali doon yung sinabi ni Brother Jan doon na Apocrypha books. So nung nagkaroon ng mga Kristiyano, ang pinanghawakan ngayon ng mga Kristiyano na kasulatan nila yung Septuagint. Actually, meron ako dito, The Origin of the Bible. Ito, sinabi dito na Septuagint talaga ang gamit ng mga early Christians. No? So, para maano yung claim na yan ng mga Kristiyano, yung Hudiyo gumawa sila ng kanon. No? Kasi nga, para iprotesta yung ginagawa ng mga Kristiyano. Siyempre, sa panahon nila, ma-influensya pa ang mga Hudiyo. So, anong ginawa ng mga Hudiyo? Na taong 90 AD, no, year 90 AD na to, AD na, after that, Anno Domini na, no? Sa Anno Domini na, ang mga Hudiyo, nagkanon sila. Okay? Para iano yung mga Kristiyano sa ginagamit nilang Biblia. So, nagkanon ngayon ang mga Hudiyo. Ano ba ibig sabihin ng kanon? Naglista sila ng mga aklat, no, na ano lang yung kikilalanin nilang mga aklat. So, naglista ang mga Hudiyo. Tinanggal nila yung 7. Ang Hudiyo ang nagtanggal ng 7. Kaya nga sa mga Hudiyo Bible, ang Old Testament nila, ano lang, ilang bahagi lang ba yon? Binawasan nila ng 7. Yung tinatawag na Apocrypha books, tinanggal yun ng mga Hudiyo. Tinanggal ng mga Hudiyo yun kasi hindi nila sinali sa canon nila. Yun ang tinatawag na first canon. Kaya nga, nung ang simbahan naman ang nagkanon, tinawag yan na Deuterocanon. What is Deuterocanon? Deo means second. Nagkanon ang Christian naman ngayon. Yung tinanggal ng mga Hudiyo, binalik yun kasi originally, yun na talaga yung nakasulat sa Old Testament, sa Septuagint version. Okay? So, yun talaga ang history nun. So, nung nagkaroon ng simbahan, binalik nila yung tinanggal ng mga Hudiyo kasi originally, yung Septuagint version, nagawa ng mga 70 to 72 scholars na mga Hudiyo, kasali yung 7, tinanggal lang ng mga Hudiyo. No? Tinanggal ng mga Hudiyo yung 7 na yon. Hindi nila isinali kasi meron silang batayan dyan. Mayroong batayan ang mga Hudiyo doon. At wag natin pag-usapan yung ano yung batayan kasi masyadong haba. So binalik ng simbahan yung 7 tinanggal ng mga Hudiyo. Okay? Binalik ng simbahan kaya nga Deuterocanon, second canon, tinawag yan na Deuterocanon. No, yung 7 tinanggal ng mga Hudiyo. Ngayon naman sa panahon ng Christian era, dumaan ang mahabang panahon, lumabas itong King James Version 1611. Andito pa yung 1611 na King James Version, kopya lang to sa Katoliko. No, ang pinopyahan nito Katoliko na salin. Andito pa yung 7 sa 1611. Nandito pa yung 7 na tinanggal ng mga Protestante. Kinalaunan, around 18th century, yung Protestant na mga scholars,
sa community nila, tinanggal nila yung 7 kasi napag-alaman nila na yung mga Hudyo pala, nung unang kanon, tinanggal yung 7. Sinunod ngayon ng mga Protestante yung kanon ng mga Hudyo. Kaya kulang ang Biblia ng mga Protestante. So yun talaga ang history ng pagkanon ng Bible. Ang sinunod na kanon ng mga Protestante ngayon sa Old Testament, kanon ng mga Hudyo. Hindi ang kanon ng mga Kristiyano. Kasi ang sa kanon ng Kristiyano, ang kanon ng Christian book, ang ano naman ang simbahan naman ang Iglesia Katolika, yung mga Protestante, kopya-kopya lang naman yan, copycat, no? So, ang sinunod ng mga Protestante ngayon, kasi nga, ano nga sila, Protestant nga di ba, laban sila sa simbahan. So, kanino sila papanig? Doon sila pumanig sa mga Hudyo, na unang Protestante, unang kumalaban sa simbahan ay tinatag natin Panginoong Jesucristo. So, kinampihan ngayon ng mga Protestante, yung mga Hudyo na nagkanon noong 90 AD, ng aklat nila na kulang ng 7. Binawas nila sa Septuagint version na ginawa ng mga Hudyo scholars, Hebrew scholars, yung mga skriba. Gumawa ng kopya yung mga scholar nila. Ngayon, yung mga Hudyo naman na ayaw sa Kristiyano, tinanggal nila yung 7. Binalik ng simbahan, dumating naman itong mga Protestante, sumulpot. Ang ginawa ng mga Protestante, dahil nga agin sila sa simbahan, mas pinili nila yung mga ng mga Hudyo, kanon ng mga Hudyo. So yun tinawag nilang apocryphal books, no? Hidden, anong ibig sabihin ng apocryphal nga ba? Hidden, nakalimutan ko, something hidden. Siya, parang hindi na nakalimutan ko yung meaning nun. Parang pinaniwalaan nila na magandang aklat pero hindi inspired by hindi inspired book. Kung sabaga hindi siya kinasiyahan ng Espiritu Santo. Pero kung titingnan mo yung history kung paano talaga nagawa yung Old Testament Bible, kasali yung 7 kapatid. At mga propeta ang mga diyan ang gumawa niyan. At ginamit yan ng mga early Christians, maging ang Panginoong Jesucristo ginamit yan. Magbasa kayo ng mga history. Halimbawa ito, The Origin of the Bible. Ayan, dito, The Origin of the Bible. Yan, sinabi dito, na ginamit yan ng mga, maging ating Panginoong Jesucristo, ang gamit-gamit nila na Biblia, Septuagint version. So, yung Septuagint kasama doon ang 7 tinanggal ng mga Hudyo, binalik ng simbahan, tinanggal uli ng mga Protestante. So yun ang kapatid, yun ang history ng Biblia. Wala tayong tinanggal. Actually, ibinalik natin yung tinanggal. Wala tayong dinagdag pala. Ibinalik natin yung tinanggal ng mga Hudyo na tinanggal naman ng mga Protestante. Bahala sila sa buhay nila, kapatid. Bro, yung nag-order kasi ako ng ball, hinahanap ko yung 1611 na kasi sabi ni original pa daw yon, nandoon pa daw yung mga apocryphal. Oh, andito nga yung apocryphal books, andito, nakalista pa. Ito, di ba ito yung kauna-unahang Biblia ng mga Protestante? Dapat sundin nila to Oh. Dapat sundin nila to kasi ito ang kanilang unang Biblia. Ano ba ang wika ni Apostol Pablo sa mga nauna na pananampalataya, Sa Protestante, dapat ito ang sundin nila kasi ano bang sabi ni San Pablo? Basahin natin, Hebro 3:7. Sabi ni San Pablo, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Sino ba nagpahayag nito? Di ba mga kasamahan nila? Ito ang pananampalataya ng kanilang unang kasamahan. Ito ang Biblia na to, mayroon tong apocryphal books na sinasabi nila na sa ating Deuterocanonico. Dapat yung sundin nila kasi sabi dito ni San Pablo, isipin niyo kung paano sila tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ito ang nagpahayag nito, yung mga kasamahan nila. Ito dapat ang sundin nila na Biblia na mayroong apocryphal books na sinasabi nila o Deuterocanonico. Pero bakit nila hindi na pinaniniwalaan ito? Kasi nga, Protestante nga sila. Ayaw nilang kumampi sa simbahan. Sino ang pinabura nila? Mga Hudyo. Kaya mga hilaw na Hudyo yan.
So, kasi bro, bakit King James Version yung 1611 na in-order ko kasi narinig mo ba yon si Pastor James yung nagsasalita ng bastos parang ugok ganyan. Yung si Pastor James, yung gumaganon. Sabi kasi niya sa King James magsalita eh. Parang bastos ba niya. Sabi niya sa King James Version daw na sa pag-iisip ko kasi malaki nga yung King James Version pero hindi 1611 yun kasi wala doon yung mga tungkol sa Katoliko. Wala doon yun kaya pinagyayabang yung King James Version. Kasi yung King James Version na pinagyayabang niya. Brother John Ray. Yes, bro. Iniiwasan ni Pastor James ang 1611 King James Version. Nung tumawag ako sa kanya, sabi niya patunayan ko doon sa King James Version. Huwag daw yung 1611 King James Version. Yun na nga. Isampal mo yan sa kanila, kapatid, yung Hebreo 13:7, sabihin mo, ang sabi ni San Pablo, tularan nyo ang pananampalataya ng nauna sa inyo na nagpahayag ng salita ng Diyos. Ang nagpahayag nito kasamahan nila, mga unang protestante. Bakit hindi nila ito paniniwalaan? Ang sabi sa Bible nila, tularan ang pananampalataya ng mga nauna sa kanila na nagpahayag sa kanila ng salita ng Diyos. Hindi naman sila nagpahayag nito, yung mga nauna sa kanila. O bakit hindi nila ito pinaniwalaan? Dapat ito ang paniwalaan nila. Kasi biblically, pinapapasunod ang pananampalataya ng mga nauna sa atin. Ngayon, bakit dito sila sa bago? Kasi iniiwasan nila yung bro, yung nasa 1 John chapter 4 niyan, alam mo ba yon? Correct. Iniiwasan nila yung may nakalagay pakita mo ba dyan. bro? May nakalagay dyan na Catholic faith. Ito yung sinasabi. Pakita mo yun bro, pakita mo. Ito. Pakita ko. Yan yung first John 4 ng 1611 King James Version nakalagay dyan, Sabi natin ha. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith, and by many reasons exhorted to brotherly love. Ayun, ayan nila tong ipakita sa sa madla. Kaya si Pastor James takot sa 1611 King James Version. Lino dyan. Tama. Mismo kaya nga sabi natin. Sige, ko bro, nakikinig ako masira yung hindi ko na mapakinggan maayos. Parang robot. Lumipat lang ako. Lipat ka na lang sa bro, sa YouTube bro. Sa YouTube na lang. Mahina yung mo bro, mahina yung internet mo. Ganun na eh. So, note ka na lang sa YouTube bro kung sakaling naramdaman mo parang robot, note ka sa YouTube kasi yung YouTube natin, yun talaga ang live. Yung Zoom and WhatsApp natin, para lang yan sa mga gustong marinig sa live ang kanilang mga katanungan.